Matapos ngang ihayag ng SB19 at i-confirm na kasama sila at mapapanood sa Lollapalooza ngayong 2026. Ano nga ba ang naging factor para ang SB19 ay mapabilang sa nasabi nga pong kilalang event? Malakas na international traction. Hindi lang sila sikat sa Pilipinas. May fans sila sa US, Latin America at Asia. Yung global streams at views nila sa YouTube at Spotify ay patunay na may demand sila outside PH. Meron silang solid fandom, ang 18. Napaka-active ng fanbase nila online. Trending lagi sa social media, mataas ang engagement at consistent ang support. Nakikita ito ng festival organizers bilang guarantee na may audience na manunood. Unique identity or P-pop sound. Hindi sila copy ng K-pop or Western acts. May sariling tunog at style ang SB19. At hindi lang yon, madalang sila or hindi nga sila nagre-revive ng kanta dahil sila mismo ang nagko-compose nito. Kaya very interesting sila sa international festivals na naghahanap ng diversity. High-quality performances. Kilalang kilala ang SB19 sa live vocals, choreography at stage presence. Ang Lollapalooza ay pumipili ng artist na kayang mag-deliver ng world-class performance at pasok sila doon. Previous global recognition. Na-feature na sila sa international charts at media at nakapag-perform na rin sa ibang global platform. Ibig sabihin, proven na sila outside local scene. Strategic management and timing. Malaki ang role ng team nila sa... Anyway, isa sa maganda sa SB19 ay ang kanilang pagiging consistent and focus. Sa global mindset versus local focus, ang SB19 simula pa lang, target na nila talaga ang international audience. English songs, global sound, online reach. Hindi katulad ng kadalasan na focus ng ilang local artists or local market. Mas festival ready ang SB19 para sa global event. Dapat data-driven success versus popularity lang. Ang SB19 malakas sa measurable metrics. YouTube views, Spotify streams, global charts, social media trends. Ang ibang artists sikat locally pero kulang sa global data. Tandaan, festival like Lollapalooza gumagamit ng data hindi lang kasikatan sa ibang bansa. Performance level, SB19, kilalang kilala dyan sa live vocals, hindi lang backing track. Synchronized choreography, international level stage presence. Ibang artists, minsan kulang sa consistency pagdating sa live performance. Kumbaga, maganda ang timbre ng boses kapag nasa digital na or nasa market na, pero pagka pinakinggan mo live, mukhang malayo doon sa napakinggan mo. So sa festivals, mahalaga ang kayang magdala ng malaking crowd. So fandom power, napaka-power ng fandom ng SB19 ng 18, laging trending, organized streaming and voting, active worldwide. So ang ibang artists may fans pero hindi ganun ka-organized globally. So para sa organizers, malaking factor ang guaranteed audience engagement. Branding and identity. SB19, may malinaw na identity bilang P-pop group na may sariling tunog. Ibang artists, minsan generic o madaling maikumpara sa iba. Festival prefers artists na may unique flavor. Management strategy. SB19 actively pinupush sa international stage or PR submissions networking. Ibang artists kulang sa global connection o exposure strategy. Hindi lang talent, kailangan din ng tamang team. Well, maraming artists ang magaling, pero ang SB19 ay magaling plus global ready plus may demand plus may strategy. Real talk lang, kung wala kang international audience, strong online metrics, standout performance, mahirap talagang ma-invite sa festival tulad ng Lollapalooza.